So naimbag nga low kabsat. So bali ngayon ay papakita lang natin yung mga ginawa nating accessories para dito sa ating receiver. Ito yung laruan natin na Phoenix receiver. Nagpalit na rin pala tayo ng ayan, tangke, mas maliit, 0.30 liter na China. Yun lang yung kaya natin. Tapos ito yung mga ginawa natin. Isang silencer na 5 inches, so maliit lang siya, maikli. Tapos ang outer diameter ay 50 mm. Ayan, mataba. So ginaya natin yung Fat Boy. Ayan, yung clone. Ayan. Tapos pintura natin track bed. Then meron pa tayong ginawang isa para sa kanyang barrel guard. Ayan. Ito yung mga butas niya. Bali ganyan siya. So ito yun, tahimik to. Same lang dun sa performance ng shroud natin. Ayan. Maikli lang siya pero tahimik. Then last, ito yung pinaka matagal nating ginawa. Ito yung tactical chassis. Ayan, pang bench rest na rin siya. Ay flat yung ilalim at malapad. Ayan. So kasing lapad niya yung tangke, 60 mm. Ito 60 mm yung kanyang lapad. Ayan, with ano na rin siya, guard ng kanyang tangke. Tapos yan, may curve na rin natin yung sa swing. Ito yung part na to, yan, dito sa pinakalikod naman. Ito yung kanyang chick rest. So fix. Ito yung butt pad. Hindi pa natin nabutasan dito dahil adjustable to. Pwede siyang hugutin papuntang likod para mas mahaba. Pero hindi pa natin nabutasan. Wala pang bolt. So hindi pa dumating yung order natin na bolt para dito. So screw lang muna yung nilagay natin na magkabilaan. Okay, ngayon test fit natin, tapos salpak na rin natin diretso para makita natin yung outcome ng ginawa natin na accessories. Ayan, pang bench rest. Ayan, so natanggalan natin yung kanyang bat. Ayan, ito yung retractable. Tapos yung kanyang grip natanggal na rin natin. So pwede pa rin naman siya ibalik dahil nga plug and play lang naman yung mga ginawa natin na accessories. Wala tayong modification na ginawa dito. Yan, diretso salpak lang. Yan. So ito pwede na natin ilagay dun sa kanyang chassis. Ayan, so sa pag-install natin, same lang siya sa mga wood stock. Ayan, diretso lang pasok natin. Ayan. Tapos meron tayong Allen screw sa ilalim. Ayan, so after natin mailagay ang kanyang Allen. So matibay na yan dahil nga fit na fit. Ayan, naka-fix din dito. Ayan, sa kanyang hammer. Okay, next natin itong kanyang guard, barrel guard. So disuksok lang itong ating barrel guard.
yung butas na maliliit. Yung butas na maliliit ang pinakalikod. Suksok lang natin. Okay. Okay, ayan na siya. And next, itong ating suppressor na 5 inches. So, parehas lang, disuksok. So, maigpit naman yung ginawa natin dito. So, hindi na natin nilagyan ng Allen bolt or screw. Kasi magagasgas din yung dito, harapan ng barrel natin. So, magkakaroon siya ng dent pagka may screw. Yan. So, hanggang dito yung susuksok natin. Yan, kaya ganyan. At ilang beses na rin natin siyang na-test. So, hindi naman siya hindi naman gumagalaw kahit nakakailang shots tayo. Okay, so ayan, na-fit na natin. Ayan na siya. Napakaganda, no? Tactical chassis na plug and play. Tapos ilalagay na rin natin yung railings sa ilalim para i-install pa rin natin yung ating bipod. Okay. At ayan na siya. Mas humaba yung ating laruan dahil mineasure na natin yung sa kanyang bat pad, yung hindi na natin siya ina-adjust. Hindi katulad nung itong bat natin na to, nag-adjust pa tayo hanggang number 3 para makuha natin yung tamang layo ng mata natin dito sa ating eyepiece. So eto, fix na yan. Pero ang gagawin natin dyan, magbubutas pa tayo dito para maging adjustable siya. So next na lang yun. Tapos pwede na natin lagay yung bipod. So after natin ma-install lahat, ayan, ito na yung naging outcome. Ito yung mga old accessories natin. Ayan, pwede pa rin naman natin siyang ibalik. Dahil nga plug and play lang siya. Isang bolt lang tatanggalin natin dito. Tapos ito, yung screw sa ilalim, dalawa. Tapos ito, diretso salpak na yan. At ginamit pala natin dito na pintura ay track bed. Para medyo magaspang siya. Ayan. Medyo magaspang. May texture. Ayan. Then ito yung design natin sa kanyang grip. Mas malayo. Hindi siya katulad dito. Ganyan siya. Ayan. Tingnan nyo yung distance. Distance dito. Sa may yung palad natin. Dito na part. So inatras natin para yung daliri natin ay hindi siya masyadong kapag kinakalabit natin yung trigger, hindi masyadong nakabaluktot. So pakita lang natin. Ito yung
sinasabi ko ano. Ayan siya. Pag nilapat natin yung ating kamay, saktong ito yung tatama dahil ito lang naman yung kailangan nating ilapat sa trigger. Saktong pag lapat natin sa ating daliri, ayan, hindi masyadong nandito kasi yung unang grip natin, ayan, ganito yung pwesto natin sa ating kamay, so medyo nakakangalay siya. Medyo mas maganda pagka ganyan, dito muna, then konting baba, ayun na yung ating trigger. Yan. Tapos dito naman sa ating swing, so wala nang sabit yan, na-adjust na natin. Yan. Okay, saktong sakto pati dito sa kabila dahil hindi siya pabilog dito, may kanto. Yan, ito yung space. Ayan, walang sabit, saktong sakto. Yun, liit lang yung sa 2 mm or 1 mm pagitan. Yan. Okay, so test fire lang tayo isang beses. Yan, doon pa rin target natin. Steel plate nasa 42 yards. Yan. Okay lang, lipat natin.